Parang bigla akong kinabahan men. Palakpakan naman natin 'no, si ano, Mentor Jasmine talagang alam mo yung mga ganyang host, yan yung mga susunod na youngest diamond ng I Am Worldwide 'no. Kasi mens, alam mo naalala ko yung unang-unang nag-hosting ako 'no, sa Team Focus. Alam mo yun, uutal-utal mas magaling ka pa mens. 'Di ba nung nag-start ako, alam niyo dati sobrang ito yung weakness ko, yung magsalita, 'no, yung magsalita sa harap ng maraming tao. Actually until now kinakabahan ako nung nag-hosting kami lalo akong kinabahan, 'di ba? Like kidding aside 'no, pampawala lang ng kaba ko, ayan. Kasi naalala ko lang nung mga times na nagsisimula talaga ako, yun yung weakness ko. Pero sabi ko nga, hindi ano 'no, hindi habang buhay kung ano yung weakness mo, yan na yun. 'Di ba, darating ang time 'no, magugulat ka na lang sa sobrang ginagawa mo everyday negosyo, yung mga dating feeling mo, hirap kang gawin, na parang normal na lang sa'yo, 'no? So, thank you so much pala 'no, sa buong Team Wolves and siyempre sa ating, mentor Claire, 'di ba? And sobrang salamat men sa tiwala na makapag-share 'no, sa buong team and I hope and I pray na bago matapos 'tong gabing 'to or umaga sa inyo, diyan sa Italy is meron kayong makuha 'no, sa akin and di ko sasayangin yung oras na binigay niyo kasi alam niyo mens 'no, nung nag-start ako, isa si Mentor Claire sa mga idol ko talaga 'no, and masasabi kong napaka-humble na diamond mentor kasi 'di ba alam mo yun, niyayaya pa kami niyan maglugaw dati. 'Di ba, nung wala pa talaga kaming mga resulta napakabait ng mentor niyo 'no, so sobrang, natutuwa ako na nakilala ko si Mentor Claire nung lalo na nung time na nagsisimula pa lang talaga kami nun sa GGS, 'di ba? So siguro 'no, yung iba sa inyo, first time akong makilala or makita, 'di ba? Baka mga hindi nanonood ng TV, 'di ba? Baka napanood niyo ako sa Animal Planet, 'di ba? Pero ako po, isa po ako sa mga ano 'no, mga kumbaga nag-start din sa GGS 'no. So yun nakikita ko si Mentor Ken, 'di ba, mga taga GGS, yung iba dito familiar na sa'kin 'no, and baka may mga bago din 'no, akong hindi familiar pero sige magpakilala na lang din ako sa inyo mga mens 'no. So, sa mga hindi po nakakilala sa'kin, my name is Jet Montero and ang background ko po isa po talaga akong nurse by profession. Pero baka may maka-relate sa inyo 'no, nasa medical field. Okey, may trabaho, okey, or may kakilala na nurse or medical frontliner. So, 'yan po yung ginagawa ko before 'no. Pero after kong pumasa sa board exam, hindi na ako nakapag-work sa hospital. Pero nakapag-work pa talaga ako sa yung trabaho. Yun nga lang hindi siya nurse kundi medical swabber. So, alam niyo may ano din talaga si Lord, eh, may purpose din talaga kung bakit, hindi nung year na 'yan napunta ka kay I-AM or bakit yung ngayong time lang na 'to na talagang sineryoso mo siya, 'di ba? Kasi naniniwala ako may purpose talaga yung lahat 'no. So, dito kasi na-experience ko mag-work for 1 year. 'No, alam mo ba taga-sundot ako ng ano, ng ilong before. Lahat mens nasundot ko. 'Di ba, patay, buhay, tao, aso, pusa, 'di ba sina-swab namin 'yan before. Pinaka-challenging sa'kin yung mag-swab ng patay, 'di ba? So, kaya niyo ba 'yun mga mens? Yung bangkay na isa-swab niyo, 'di ba? So, 'yun yung trabaho ko dati, ako pa yung nagbubukas nung ano, ako pa yung nagbubukas nung itim na bag, 'di ba, para hanapin yung ulo nung bangkay. 'Di ba? So, napakahirap ng trabaho ko. Alam niyo sa sobrang hirap ng trabaho ko, hindi talaga madali, 'di ba? So, dito ako na-challenge na sabi ko, "Grabe ayoko ng" parang na-trauma na ako mag-work nun, 'di ba? So, sabi ko kailangan mag-resign and pinaka nangyari sa'kin, pinaka naging eye-opener sa'kin ba't ko, nag-decide isa sa mga dahilan ba't ako nag-decide na gagawin ko si IAM kasi ito nangyari sa'kin, 'no? Nagkaroon po ako ng alopecia, ayan, kung familiar kayo sa napapanot. 'Di ba? So, alam niyo pangarap ko dati ano, yung top down na ano, sports car, 'di ba? Pero sabi ko 'pag hindi ako tumigil dito sa trabaho ko baka pati yung buhok ko top down na rin. 'Di ba? So, sabi ko kailangan ko tumigil 'no, and sabi ko ano, focus na lang muna ako sa ibang kasi stress talaga ako dito sa work ko. So, ito yung isa sa mga naging ano, eye opener ko na kailangan kong may gawin na bago, eh, 'di ba? So, sabi ko since meron naman akong account, 'di ba, kasi isa po ako sa mga mapalad 'no, na inuna ng kaniyang magulang and baka may mga ginagawa na rin 'to ngayon 'no, or ikaw 'no, nandito ka, may family ka, puwede mo 'tong gawin mens. 'Di ba, puwede mong unahin i-member yung pamilya mo.
'di ba? Kasi baka mamaya hanap ng leader. 'No, sa labas hanap ka ng diamond, yung diamond nasa bahay niyo lang pala, 'di ba? So, di mo alam, di mo masabi kaya unahin mo talaga yung pamilya mo 'no, kasi, ah, tulungan mo muna yung pamilya mo kahit negative yan ngayon, okey lang yan, hindi yan habang buhay negative kasi naging negative din ako before, 'di ba? Sinabing networking, ayoko yan, 'di ba? Hindi mo ako yun nga sabi ko hindi ko kayang gawin 'to, yung mga ginagawa ko ngayon nung nag-i-start ako pero dahil guided tayo ng mga top mentors talagang ang laki ng pinagbago natin, 'no? So, paano ko ba nakilala si I-Am? Yun nga, yung parents ko sila Mentor Rose and Mentor Jog, okey, isa sa mga Diamond Elite Executive din ng, company, ayan. So, OFW from Kuwait, 'di ba, yung daddy ko nurse din and yung mommy ko naman OFW for 17 years na po sila na OFW. So, yun yung isa din sa nagpa-open din sa'kin kung ako magiging OFW din, kasi yun talaga yung mga usual na nangyayari sa mga nurses, eh. 'Di ba, mangingibang bansa ka talaga kasi hindi naman talaga enough dito sa Pilipinas, 'di ba? So, sabi ko kung sila magfo-for good ta's ako mangingibang bansa, eh, di mens hindi na kami nagkita ng mga magulang ko. Alam mo yun, habang buhay na lang kaming friends sa Facebook nito kung sakali, 'di ba? So, sabi ko try ko lang aralin yung business, okey? Pero ayan, nag-decide na ako na mag-full-time pero ito share ko lang sa inyo 'no, ito kasi yung mga tao na ayun, baka aside sa nagkaroon tayo ng napanot tayo, 'di ba, napagod tayo sa work, hindi pa rin talaga, eh, may mga tao pa rin talaga na alam mo yun, mai-inspire ka, 'di ba, para talagang masasabi mo na gusto ko na mag-IAM kasi nakita ko na sa mga taong 'to, eh, 'no. So ito lang share ko sa Mentor Hana, ito yung time na February 2022 nagpa-set lang ng mentoring si Mentor Marlon. Okey, then sinasama niya ako. Pero hindi pa talaga ako decided na mag-full-time nun, galing pa akong Cavite nito. Pero sobrang 'pag nagsalita ako sa Mentorhan na wala sold out ka, eh, 'di ba? Tas nung time na 'to, pinasakay niya ako sa Mustang niya and ang sabi lang niya, "Gusto mo ba ikaw mag-drive pabalik?" 'Di ba? So, grabe 'no, talagang iba yung pakiramdam nito. Ayan, so sabi dun ni Mentor Hana, "Gusto mo pabalik ikaw mag-drive?" So, mens ako nun baliw na ako sa mga pinagsasabi niya, sa resulta niya 'no, sa sobrang bata niya ta's pinag-drive niya pa ako ng Mustang niya men, eh, yun yung goal ko na ano, eh, yun yung dream sports car ko, eh, 'di ba? Ta's pina-drive sa'yo, eh, sa labas ang tagal kong nagsusundot ng ilong walang nagpa-drive sa'kin ng Mustang mens. 'Di ba? Kaya nga swerte natin sa IAM, eh, kasi yung dream car mo, yung pangarap mo nandiyan na, eh. 'Di ba nangyayari na sa mga top mentors, sa mga nauna natin, kailangan mo na lang gawin yung mga ginagawa nila, okey, kailangan mo na lang sundan. Okey, so sabi ko mens dati, ito yung problema ko 'no, ayoko magsalita, ayoko mag-live, takot ako mag-present, takot ako sa tao, ayoko ng maraming tao, hindi may stage fright ako. So paano ko gagawin yung IAM, 'di ba? Pero ito lang yung tumatak sa'kin, even yung paghawak ng pera, mens na may pay in, hindi ko kayang gawin yun dati. Ta's naku-culture shock ako nung nag-GGS ako, na-culture shock ako sabi ko, "Grabe mga tao dito parang normal na normal sa kanila yung ginagawa nila." Sabi ko, ito lang tinatak ko sa utak ko nun, sabi ko, "'Pag hindi ko ginagawa 'tong ginagawa ng mga top mentors, hindi ko makukuha yung resulta na meron sila." 'Di ba? So again, ang kalaban ko lang din nun yung sarili ko and ako lang din naglilimit sa sarili ko. Kaya nga importante yung ma-associate ka sa mga tamang tao. Kasi ako associated ako sa mga hindi naman about sa negosyo yung pinag-uusapan kaya ganun na lang ako mag-isip, 'di ba? And buti na lang na-align tayo 'no. Pero isa pa sa mga tao na nagpabaliw talaga sa'kin na pagkauwi ko ng bahay namin sa Cavite hindi talaga ako makatulog 'no. So walang iba 'no, itong tao na 'to si Mentor Shirley May Sibulan kasi same day 'to mga mens 'no, same day 'to nangyari. Mentoring sa Corinthians sa SB, tapos sabi ni Mentor sabi ko nga nun, "Mens uwi na ako kasi Cavite pa ako." Sabi ni Mentor Marlon, "Wag ka munang umuwi kasi may maglalabas ng supercar, Ferrari." 'Di ba Ferrari pa yung ano dati yung poster, eh. Pero ako niyan mens wala pa talaga para lang akong halaman dun sa gratitude, 'di nga alam nila na nandun ako, eh. Sobrang S ko nun, ano parang ang halaman dun sila baliw na baliw pero deep inside mga men sobrang grabe baliw na talaga ako nun as in hapon pa lang sold out na ako kay Mentor Hana then nung gabi, 'di ba, para lang akong halaman dito 'no, dito sa video na 'to and as in sabi ko ito na yung time na sabi ko gusto ko na. Baka yun next na. Grabe 'no? So, mens parang ano lang ako nun, nakikinerbiyos lang ako nun sa gratitude habang nandun yung mga top mentors. Pero
sobrang importante talaga ng law of association, eh, 'di ba? Kasi na-associate lang ako dun ni Mentor Marlon, na-expose lang ako pero yun na pala yung point na magde-decide ako sabi ko gusto ko na 'tong seryosohin, gusto ko na 'tong gawin 'no. So ito na yung time na nag-full-time tayo sa GGS 'di ba? So diyan pa lang, pinakausap na ako kila Mentor Marlon. Actually, ang dahilan talaga ba't ako napunta ulit sa Gratitude kasi nanalo yung kapatid ko ng laptop sa event ng Focus. Nanalo siya sa raffle. So, sinamahan ko siyang mag-claim nung laptop. And nung nalaman ni Mentor Marlon na pabalik ako kasi nga 2019 humataw na ako nun ta's nawala ulit nag-aral. So, nung nalaman ni Mentor Marlon is kasama ako, dun bina-brainwash na kami. Lahat ng full-timer ng Focus pinababa, 'di ba, pinag-sharing. Di ko alam 'di ba, mina-mindset na pala ako, bini-brainwash na pala ako, na-scam na pala ako, pero buti na lang 'di ba, nagpa-brainwash tayo mga mens. 'Di ba, buti na lang nakinig tayo kasi kung hindi nasaan kaya ako ngayon, baka nasa ospital ako, 'di ba? And ito na yung nag-full-time tayo and grabe lang 'no, sobrang di ko makakalimutan 'tong time na 'to, yung mga taga-GGS diyan alam niyo 'to, 'no, yung humble beginning natin. So, mens ito yung tinatak ko sa utak ko kasi sa bahay namin aircon, okey, masarap yung buhay paggising mo may hotdog na, may itlog na, 'di ba, may kotse. Pero sabi ko, hindi ko puwedeng dalhin yung, meron kami sa bahay, kailangan mag-start ako from scratch, 'di ba? So ito yung mga kasama ko, kung pamilyar kayo sa mga 'yan, okey, si Jimson, 'di ba? Kita mo naman si Jimson Torriente, 'di ba, parang pugo lang pero ngayon naka-Vios na, 'di ba? Sapphire Elite na, 'tsaka Sapphire Maker na, 'di ba? So yung iba nawala. Okey pa rin iba nagtuloy-tuloy 'no, pero dun talaga, eh, matirang mayaman talaga, matirang matibay 'no. So sabi ko, may sasakyan naman kami pero gusto ko ma-try 'no, naggo-goal ako nun na kahit may kotse kami ang goal ko dito mag-commute ako 'no, para pumasok ako ng GGS lalabas ako na may sasakyan. Pumasok ako walang resulta, gusto ko lumabas dito ng may resulta, 'di ba? So yan kami, oh, halos sa higaan mens ang dami kasi namin padami kami ng padami sa hub, eh, alam mo yun parang magkakapalit na kami ng mukha mens 'pag matutulog. 'Di ba? So, sobrang bago sa'kin lahat 'to and eto talaga sinabi ko kailangan kong umalis sa comfort zone ko. Kasi dun sa bahay namin puwede ko naman gawin talaga yung IAM sa bahay namin, eh, 'di ba? Puwede naman talaga dun na lang ako humataw pero naintindihan ko kasi na kailangan kong ma-associate sa mga taong 'to and sacrifice talaga, 'di ba? So, sinacrifice ko yung lisensya, 'di ba, na maging RN ako, na puwede akong magtrabaho sa US, sa Canada, 'di ba? And yung magandang komportable naman yung buhay namin dun sa Cavite. 'Di ba may kasambahay naman, may tagaluto naman, pero ba't kailangan kong pumunta dito? So ito yung mga time na nag-sacrifice tayo, sabi ko kailangan 'pag pumasok ako dito, hindi masayang yung desisyon ko, 'no. Kasi sa batch namin ako lang yung nag-networking and ayokong maging mali yung desisyon ko. Kailangan sabi ko, kailangan kong patunayan sa sarili ko na itong desisyon ko na mag-I-Am Worldwide is talagang tama na yung desisyon ko. Ayokong masayang yung desisyon and yung pagfu-full-time ko and yung oras ko, 'di ba? Pero sabi ko nga, way back 2019, ayan, tagakuha na tayo ng award ng parents ko. So sila talaga yung mga awardee 'no. So exposure lang din, 'di ba? Tagakuha lang ako niyan, okey, taga-akyat lang ako ng stage, wala akong award 'no, pero na-expose lang din tayo 'no, 2019 'no, nag-post pa ako sa kung alam niyo 'to, yung saan nga 'to, sa anong lugar nga ito mens? Yung may projector, kung naabutan niyo 'tong Fire Up 2019, 'di ba? Naalala ko pa ang top 1 nito si Mentor Ben, 'no? So, grabe, 'no, na-inspire ako pero ayoko pa rin nung ginagawa. Alam mo yun, ayoko magsalita, ayoko nung ginagawa nila, yung basta ayoko. Kumbaga gusto ko lang din ako sa comfort zone ko na hindi ako mahihirapan, 'di ba? Pero grabe 'no, from 2019 na tagakuha lang tayo ng award, nung nag-full-time tayo kay I-Am, 'di ba? Sariling award na natin yung kinuha natin mga mens, 'di ba? So, year 2021, Fire Up 2021. Right, Fire Up 2022 pala ito, 'no, September 3. So, di ko makakalimutan yung mentor niyo mga mens, 'di ba? Kasi 3:00 ng madaling araw nandun po kami sa Metro Tent, 'no, hinihintay namin mabuo yung stage. Kasi hindi namin mapapasok yung si Kuro, 'di ba, yung Porsche na white, tsaka yung si Mustang, 'di ba? Kasi hangga't hindi naayos yung stage, 'no, kaya madaling araw nandun kami ni Mentor Claire and grabe 'no, kaya talagang sobrang memorable sa'kin yung mentor niya, ang laki talaga ng impact sa'kin, naging inspiration ko talaga si Mentor Claire, simula nung nag-i-start ako mga mens, 'di ba?
Pero grabe lang 'no, tagakuha lang ng award noong 2019 and ngayon sariling award na natin yung kinuha natin 'no, na-awardan tayo as top 7 'no ng YEP. 'Di ba kasi nag-start tayo dito YEP pa, eh. So, ngayon wala na tayo sa YEP, 'di ba? Eh, yun na yung time na kumbaga sabi ko, what if kaya 'no, nung 2019 sineryoso ko yung IAM. 'Di ba, what if nung time na na-present sa'kin 'tong negosyo na 'to, 'di ba, hinataw ko talaga kasi possible may mga member dito 'no, na alam mo yun, parang hindi pa decided talaga, yung hindi pa tinotodo, yung may nagho-hold back pa sa kanila kung magiging successful ba talaga sila dito. Kasi gano'n ako dati, eh, 'di ba? Na-experience ko na yung ganda ng training, na-experience ko na yung nakakarinig na ako ng mentoring, pero alam mo yun, hindi pa rin talaga ako convinced, eh, na totoo, eh, 'di ba? Kasi hindi pa na-experience sa'kin, hindi pa kayang i-absorb ng utak ko. Pero ang daming what if, 'di ba? What if hinataw ko nung time na yun? What if sinubukan ko? What if nagtuloy-tuloy ako? Ano kaya yung mga resulta? 'No, na makukuha ko. Pero sabi ko nga 'no, yung past wala ka na magagawa dun, eh, 'di ba? Ang may control ka kumbaga yung mga dating hindi mo nagawa wala ka ng hindi mo na siya mababalikan, 'di ba? And yun yung mas nakakapanghinayang, 'di ba, yung mga bagay na hindi mo nagawa kaysa sa mga nagawa mo na, 'di ba? Kasi 'pag nagawa mo na, wala ka na, nagawa mo na, eh, yung mga bagay na hindi mo nagawa, hindi mo na siya puwedeng balikan. So, anong control mo mga mens? 'Di ba yung ngayon, ano yung gagawin mo ngayon para makuha 'no, yung goal na gusto mo, 'di ba? Pero sabi ko, na-inspire lang din talaga ako, sabi ko goal ko mag-top 1, 'di ba? Goal ko next fire up ako yung top 1, 'di ba? And grabe mga mens 'no, talagang binigay ni Lord, 'di ba, yung top 1 'no. So from top 7 na-awardan tayo as top 1 YEP nung 2023, 'di ba? And ba alam mo yun, nagsimula lang yun sa vision, nagsimula sa goal, then sinabayan natin ng action, hataw-hataw, and minsan nga nakakalimutan mo na yun pala yung goal mo, pero alam mo kakahataw mo, 'di ba, magugulat ka na lang 'no, nahi-hit mo na pala yung goal mo. Alam mo yung mga small steps, 'di ba? Yung mga small effort na ginagawa mo sa business mo, basta anything 'no, na nakakadagdag 'no, dun sa goal mo, 'di ba? Kahit maliit lang yan na step, maliit lang yan na na kumbaga anything na makakatulong dun sa goal mo 'no, kahit maliit yan, 'di ba? 'Pag na-add up yan everyday, magugulat ka na lang ang layo na pala ng narating mo. 'Di ba kasi minsan 'no, sa tagal natin sa negosyo parang parang feeling mo walang nangyayari, 'di ba? Parang feeling mo same pa din, 'di ba? Parang feeling mo 'di ka umuusad. Pero mens eto, kung babalikan mo yung time nung nag-start ka, sobrang layo mo na. 'Di ba, kung babalikan mo yung time na nagsimula ka, ibang-iba na, ang layo mo na pero alam mong malayo pa, 'di ba? Pero sure ako, 'di ba, ngayon nung nagsisimula ka, sobrang proud sa'yo yung old self mo sa kung ano mang meron ka ngayon, 'di ba? And hindi pa yan yun 'no, hindi pa yan yung resulta na gusto ng Lord sa'yo 'no, meron pa. The best is yet to come mga mens 'no, talagang hindi kung feeling mo ano ka na, okey ka na sa result mo, feeling mo sapphire ka na, ruby ka na, emerald ka na, diamond ka na, hindi pa yan yun. Meron at meron pang ibubuga yan mens, 'no, basta maniwala ka lang. Okey, so share ko sa inyo 'no, alam niyo sumasahod ako sa swabbing ×3 ng regular rate ng isang nurse, 'di ba? Registered nurse yun, and ako kumikita ako dati wala pa akong lisensya, nagtatrabaho na ako. Pero ito lang kinita ko, first income ko, yun nag-March ako nag-ano 'no, March ako nag-full-time, first income ko 5,200, 'di ba? So sabi ko, grabe 'no, ang laki. Ang laki ng nabawas 'no, nung nagsasahod ako kasi pero naintindihan ko na yung long-term business siya, 'di ba? So kung yan yung ang kapal na nga ng mukha ko na pinasa ko yan mens, eh, 'di ba, sa Blast Top Earner page, 'di ba? Pero sabi ko hindi ako papayag na hanggang dito na lang, 'di ba? Hindi ako papayag na next time ganito pa din yung income ko. Pero 'di ba, dun ka macha-challenge, eh. Alam niyo ba kumita tayo ng in 3 months 'no, 2023 ayan, March, April, May, 'di ba, malaki na ba yung 300,000 200,000 mga mens? Puwede na ba yun sa inyo? 'Di ba, 200,000 kasi pagka sa trabaho, eh, 'di ba? Kung sa nurse ko, 'pag na-nurse ko ilang buwan ko ng sahod 'to, 'di ba? And kumputin natin 'no, yung kinita natin in 5 months umabot siya ng 400,000 'no, 5 buwan. 'Di ba, puwede na ba yan sa inyo mga mens, 5 months, 'di ba? Almost magwa-100,000 per week, 'di ba? Pero nagulat ako mens kasi yun nga, ang IAM kasi 'di ba, exponential income. 'No, nakadepende yung kikitain mo sa effort na binibigay mo,
'di ba? So yung kinita natin ng 5 months mga mens, na-experience natin 'to kitain, 'di ba, ng 1 buwan lang. 'Di ba? So dati 'no, 4 na buwan, 5 buwan kinikita natin yung 400,000 pero this time nung September, hindi ko lang na-compute yung nung nag-diamond tayo na kung magkano yung total income kasi hinihintay ko yung Unilevel tsaka ULC and yung RSM, 'di ba? So from 5 months na 400K ngayon kinita natin ng 1 buwan, 'di ba? So gan'to ka-exponential yung income kay IAM, hindi mo masabi, eh, 'di ba? Kaya wag ka lang talagang magku-quit kasi malay mo yung mga quitting times mo or days na naisip mong umalis, 'di ba, magpahinga yan na pala yung diyan na pala sasabog yung grupo mo, eh, napagod ka, 'di ba? So hindi naman talaga everyday dito mga mens motivated ka, 'di ba? Hindi everyday na feeling mo gagawin mo yung negosyo. May mga times na feeling mo down ka parang ayaw mo munang gawin, gusto mo muna magpahinga, 'di ba? Kaya kailangan importante talaga yung mga kasama mo dito kasi dun ka makaka-recharge, eh, lalo na sa training. 'Di ba? So, importante na magtuloy-tuloy ka lang talaga. 'Di ba kasi hindi mo alam kung ano yung kayang ibigay pang resulta sa'yo ni Lord, eh, kaso napagod ka, 'di ba? So, wag ka lang wag ka lang dapat nandun yung commitment mga mens. Kasi yung commitment, madali mag-commit, 'di ba? Kapagka magaganda yung nangyayari sa'yo, 'di ba? Pagka nag-i-just for you ka, ang laki ng income mo, may pay-in ka, 'di ba parang feeling mo motivated ka, pero willing ka pa rin ba 'no, mag-show up, 'di ba kapag na-reject ka? 'Di ba, na-reject ka, 3 jade nawala sa'yo, magso-show up ka pa rin ba? 'Di ba, may problema ka na na-experience, family problem, may problema ka pa sa team, may problema ka sa downline, willing ka pa rin ba mag-show up? Kasi masarap mag-show up pagka sobrang ganda ng nangyayari sa'yo, eh, 'di ba? Pero pagka pangit na, andun pa rin ba yung commitment mo? 'Di ba? So, always show up mga mens 'no, kahit anong nafi-feel mo, kahit anong nararamdaman mo, kaya nga sabi nila master your emotion, eh, 'di ba? Show up ka lang talaga ng show up 'no, malay mo kaka-show up mo ikaw na pala yung next na diamond elite executive ng company, 'di ba? Kaka-show up ni Mentor Kent, 'di ba, siya na pala yung sunod na maglalabas ng sports car. Kaka-show up ni Mentor Jasmine, 'di ba, siya na pala yung sunod na makaka-hit ng travel incentive. So, di mo alam, eh, basta every time na may team event, every time na may mentoring, every time na kahit anong maramdaman mo mag-show up ka, dun makikita yung commitment ng isang tao, okey? So again, madali mag-commit 'pag sobrang ganda ng nangyayari sa'yo, pero willing ka pa rin bang mag-show up, mag-commit kapagka hindi na magaganda yung nangyayari sa'yo? So dun mate-test 'no, yung attitude ng isang leader. Okey, so alam niyo ba yung dream car ko, yung dream first car ko is ito lang. So, M-Gan Geely lang, 'di ba? So, grabe may purpose talaga kasi 'no, lahat ng nangyari. Alam niyo tinest drive ko 'yan, ako yung nakapulo, 'di ba? So, ito yung baliw na ako nito mens, eh, 'di ba? So, kasi hinahabol namin sabi ni Mentor Marlon, "Maglabas ka na ng sasakyan, 'di ba, kaysa marami dito kumikita ng milyon pero walang resulta na nalabas." 'Di ba? So, kailangan, nakikita sa'yo kung ano yung resulta, kailangan sumusunod. 'Di ba? Kaya 'wag mo talagang sayangin 'pag sinabi ng mentor mo na maglabas ka kasi para naman sa'yo 'yan, 'di ba? Ikaw naman magda-drive niyan, 'di ba? Ikaw din naman yung makikinabang 'no? So, ito yung time na, nagkasa-hopping kami and good news mga men, 2 beses po ako na-decline dito. 'Di ba, 2 beses ako na-decline sa M Grand Geely 'no, pero siyempre kung meron tayong dream first car na pangharabas natin, meron din tayong dream sports car. Nasasabi ko nga, itong Mustang talaga 'no, 'yan yung pinaka dream sports car ko talaga. Gustong-gusto ko talaga 'to, kaya nga baliw na baliw ako nung pina-drive sa'kin 'to ni Mentor Hana, eh, 'di ba? So ito April 20, 2022, so di mo talaga alam kung kailan ibibigay sa'yo ni Lord, eh, 'di ba? Pero grabe 'no, April nakiki-picture lang tayo pero nung September 3, 'di ba, akala ko Geely lang ibibigay sa'kin pero Ford Mustang pala, convertible pa, ibibigay sa'yo ni Lord, 'di ba? Grabe 'no, yung hinihiling mo ano lang, burger lang, pero yung binigay niya sa'yo cheeseburger, may fries and drinks pa. 'Di ba? So ito yung mga na-create natin na result mga mens 'no, na talagang grabe hindi ko 'to nakita, eh, nung nag-start ako. 'Di ba nung nag-decide ako na magfu-full-time alam mo yung sa pangit nung hub namin, sa siksikan ng hub namin parang makikita mo ba agad na ito yung maki-create mong result by January magmi-million ka, ma-hit mo yung Ruby, makakapunta ka ng Japan, makakapaglabas ka ng sports car, magiging top 1 ka, hindi mo nakita, eh, nandun lang yung vision pero hindi mo alam kung kailan, pero sure ka sa sarili mo na mangyayari, hindi mo lang alam kung kailan. Alam mo yun, yun yung vision na tinatawag, eh, kasi ano yun mens, eh, gift from God, tayo lang yung binigyan ng
ni God na magkaroon ng vision 'no, sa lahat ng nabubuhay sa mundo tayo lang, 'di ba? Kaya panghawakan mo yung vision na yan and again 'no, itong mga 'to 'di ko 'to nakita nung nag-start and even kahit kanino, 'di ba? Wala naman nakalagay na si Mentor Claire 'no, may diamond dito, 'di ba? Ito si Ken maglalabas 'to ng kotse, walang nakalagay sa noo, eh, 'di ba? Hindi mo malalaman kaya talagang dun ko naintindihan na lahat ng tao dito 'no, sa mundo kailangan mo siyang i-value, 'di ba? Yung tinatawanan mo ngayon mag-hosting, 'di mo alam yun pala yung susunod na magda-diamond, 'di ba? Yun pala yung susunod na talagang bulusok ang grupo kaya wag mong i-judge 'no, yung isang tao depende sa kung ano man yung situation niya ngayon. Kasi di mo alam kung anong kayang gawin niya 'pag nalabas yung potential niya, 'di ba? Pero bottom line dito mga mens, 'no, wag ka talagang papayag na lilipas yung taon, 'no, na edad lang yung nadagdag sa'yo, 'no? I-goal mo na every month, every week may goal ka na na-hit, may tinatamaan ka, 'di ba? And talagang mag-create ka talaga ng results, 'di ba? Kasi lalo na sa industry natin, 'di ba, para tayong ano, eh, alam mo yung tao kasi mahilig yung tao sa ano, entertainment. Alam mo yun, gusto nila nung ano, na-entertain and by creating result 'no, kailangan mo talaga mag-perform, 'di ba? Para ma-entertain mo yung grupo mo, ma-inspire mo sila na kung ikaw nga nagawa mo, kaya din nilang gawin yun, 'di ba? Kaya nilang ma-inspire. Dati sabi ko ano 'no, hindi naman sino mai-inspire sa'kin sabi kong gano'n. 'Di ba parang wala naman akong mai-inspire pero mens maniwala ka, meron at meron ka talagang mai-inspire and 'wag ka lang talagang titigil kasi malay mo, 'di ba yung story mo pala 'no, yung hinihintay marinig nung tao na yun, eh, pa-quit na pero dahil sa story mo narinig niya nagtuloy-tuloy siya dahil sa'yo. 'Di ba hindi mo alam, eh, 'di ba? May mga tao talaga na matutulungan mo nang hindi mo alam na natutulungan mo sila. 'Di ba? Sa 2023 ito yung naging resulta natin, yung sobrang daming travel na na-hit 'no. Actually hindi pa tayo nakakalipad sa ibang travel na na-hit natin, meron na naman, 'di ba? So, sobrang sarap lang. Sabi ko nga nung estudyante ako, sabi ko, "Ano bang trabaho yung ano, yung nagta-travel lang." So, naisip ko flight attendant, 'di ba? Para kahit saan puwede ako mag-travel pero kung tutuusin trabaho pa rin talaga yun, eh. Iba yung travel I am, eh, na alam mo yung wala kang gagastusin kahit piso, pang-shopping mo na lang talaga, 'di ba? Alam mo yung mga bagay na gusto ko, okey, yung mga bagay na gusto ko, lahat yun binigay ni I am. 'Di ba kumpleto, eh, kasi sasakyan, 'di ba, travel, income, wala ka nang hahanapin, eh, hahatawin mo na lang talaga yung negosyo natin, 'di ba? So, ano pa yung mga na-create natin na result, ayan 'no, so naka-hit din tayo ng luxury incentive, 'di ba, luxury items, luxury bag 'no. So, ako mens hindi naman ako mahilig talaga sa mga designer bag pero kung libre ibibigay, 'di ba, mag-iinarte ka pa ba? 'Di ba kung libre na nga ibibigay sa'yo hindi mo pa ba ihi-hit? 'Di ba, eh, sino ang magbibigay sa'yo ng ganyan sa labas? Eh, sa labas ang eto man sa reality, sa labas kahit kumikita ka ng 100K per month hindi ka bibili ng ganyang kamahal na bag, eh, na worth 200,000. 'Di ba hindi talaga kasi hindi praktikal, eh, pero dito sa IAM libreng pinamimigay, eh. 'Di ba? Kaya nga sobrang ganda ng company natin, eh, kasi equal opportunity kahit anong background mo, mayaman ka man, mahirap ka, may pinag-aralan ka o wala, basta willing kang makuha yung goal mo, willing kang ma-hit tong gustong ma-experience ng mga ganitong bagay, equal, eh, 'di ba? Pasipagan, eh, 'di ba? So, lahat talaga puwede mong ma-experience. Sa labas, makaka-experience nito may pera lang. Pero dito kahit wala kang pera basta may pangarap ka, masipag ka, ginalingan mo, hinataw mo, makukuha mo yung resulta na gusto mo, 'di ba? So, ano pa yung na-hit natin 'no? So, ayan 'no, naka-hit tayo ng ayan, Montero Sport, 'di ba? Apelyido natin Montero, eh, na-hit din natin Montero Sport, so 'di ba? So, last year alam niyo ba nung naglabas ako ng Mustang, parang hesitant pa ako nun. Ang gusto ko nga lang nun MX-5, eh, kasi yun pa yung kaya sa tingin ko kaya ng psychological wallet ko, 'di ba? Pero sabi ni Mentor Marlon, "Hindi, eto ilabas mo mako-comfort ka diyan, anong babayaran mo sa Geely?" 'Di ba? So, wala hihilata ka lang diyan parang di ka hahataw, di lalabas pangil mo diyan, 'di ba? Pero buti na lang talaga nag-yes mentor ako na alam mo yun, nilakasan ko yung loob ko kasi alam ni Mentor Claire 'yan, 'di ba? Yung paglalabas ng sports car, yes mentor lang talaga. Lakas na talaga ng loob, hindi pa nga ako nagpa-passive nun na 76,000 kasi yung monthly ko sa Mustang, 76,000 eh, sabi ko kumikita naman ako ng gan'to pero active income, eh, paano kung di na yun yung nasa isip ko nun, paano kung di na ako nagdi-direct, 'di ba? Paano kung di na ako nagja-just for you, paano na ako?
ano 'to, hatak o hataw, 'di ba? Parang yun lang yung choice dun, eh, mahatakan ko o hahataw ka, 'di ba? Pero dahil dun nalabas talaga yung potential mo. Siyempre hindi ka din talaga papayag na nandiyan na, hawak mo na yung dream car mo, pinangarap mo na ay ayun, kumbaga binigay na sa'yo 'no, pinakita na sa'yo ni Lord yung goal, 'di ba? Pero papayag ka pa ba na dina-drive mo na yung sasakyan mo ta's mawawala, 'di ba? So siyempre mens hindi ka papayag, 'di ba? Kasi andiyan na, eh, 'no, kaya hahataw ka talaga. Kaya yung 'pag sinabi ng mentor mo maglabas ka, 'di ba? Kasi darating ang time mens, magpapasalamat ka sa mentor mo na, "Mens buti na lang tsinaga mo ako. Buti na lang mens pinilit mo ako kasi kung hindi baka wala 'tong lahat ng resulta na meron ako." 'No? So, minsan di natin maintindihan yung mga pinapagawa pero maniwala ka mens para din sa'yo 'yan. Okey, so nung naglabas ako ng Mustang nasa 1M pa lang ako nun, less than 1M. 'Di ba? Pero magkano na na-create ng Mustang natin nung ngayon nasa 3.5 million na tayo, 'di ba? Malapit na mag 4M men. So, kita mo yung na-generate 'no, na income nung Mustang nung result na nilabas natin. So, huwag ka talaga manghinayang, 'di ba? Kasi magagamit mo 'yan sa team mo, magagamit mo 'yan pang closing 'no, magagamit mo 'yan sa grupo mo, okey? And siyempre kasabay nun 'no, sumasabay yung ranggo. 'Di ba kasi ito talaga naintindihan ko mens 'no, kailangan mo talaga mag-rank up and I believe yung Team Wolves na yun, team niyo talagang ito ay nagmumumog 'no ng rank up yung Sapphire ginagawang mover ni Mentor Claire 'di ba? Ganon kadami ang rank ups ng team na 'to, 'di ba? Hindi na mabilang pero naintindihan ko na yung company natin is rank based, 'di ba? Kung goal mo dito mga mens malaking income, kung goal mo malaking grupo, kung goal mo maka-hit ng incentive, ang i-goal mo isa lang, i-goal mo mag-rank up. 'Di ba, hindi lang basta rank up, i-re-hit mo kung kaya mong i-hit yung next rank mo, i-hit mo, 'di ba? So, yun kasi tama talaga, eh, 'di ba kumbaga hitting three birds, 'di ba, in one stone. 'Di ba, kung goal mo yung tatlong 'yan, rank up ang i-goal mo, 'di ba? Siyempre hindi lang ikaw dapat naggo-goal, dapat grupo kayo, 'di ba, na hini-hit yang goal na 'yan kasi mahirap kung ikaw lang, 'di ba? So, 'yan tayo 'no, alam niyo ba, nung na-hit natin yung emerald, ayan, so sobrang close na 'no sa diamond. Sa right side natin na 92,000 sa left side 76 pero men sobrang lawit na dila ko niyan, 'di ba lahat talaga masasabi kong lahat na ginawa ko. Alam mo yung matutulog iiglip ka lang ta's biglang gigising ka para kang bangkay na bumangon lang na muling nabuhay kasi may talk na naman, 'di ba? Yun yung time na nag-provincial expansion kami sa Mindanao ta's grabe yung talk offline ta's online as in grabe talaga. So, feeling ko nga mas nahirapan pa ako nung naghi-hit ako ng emerald, eh. 'Di ba? Pero grabe mens, iba talaga sobrang grabe na-challenge talaga ako nung hini-hit ko 'tong emerald na 'to kasi yung RQB 'no sobra-sobra na pero alam mo yun may mga kulang pa, eh, 'di ba? Ta's may mga last minute na, "Mens hindi na pala ako ay parang ayoko na back out na ako." Alam mo yung mga gano'n pang challenge, 'di ba? Pero do'n ka talaga ite-test, eh, kung deserving ka ba talaga diyan sa resulta na 'yan. Minsan kasi 'no kaya ina-allow ni Lord na ma-experience natin yung mga gano'ng bagay para ma-test yung faith mo kung ikaw deserving ka ba talaga diyan sa resulta na hinihiling mo, 'di ba? Deserving ka ba talaga kumbaga ready ka ba talaga dun sa results na gusto mo, 'di ba? Pero grabe 'no, sobrang close, 'di ba, sa diamond sabi nga ng iba hindi man lang nilaban, 'di ba? Pero mens laban na 'yan, lawit na talaga dila ko diyan kakatok. Lahat na ng ano mens, lahat na ng puwede kong itok binuhos ko na, 'di ba? Pero as in sabi ko kung hindi pa talaga ready kasi minsan eto na lang yung prayer ko kasi ngayon, eh, 'di ba? Sabi ko kung Lord kung itong blessing na 'to is a blessing, 'di ba, ibigay mo pero kung ikakasama ko 'tong resulta na 'to, 'wag muna. Alam mo yun, kung hindi ko ikakabuti 'to, 'wag mo pero kung will mo, sige tatanggapin ko, papanindigan ko 'tong resulta na 'to, 'di ba? So siyempre hindi tayo nawalan ng pag-asa, naghi-hit tayo every month, goal naman natin 'di ba I am next tayo, gusto ko mag-diamond, kahit na parang imposible kasi 'pag sinabing diamond, ano yun, eh, Mentor Claire, Mentor Marlon, alam mo yun, ang taas talaga ng standard kaya gano'n kataas yung tingin ko sa diamond pero parang every month tina-try natin laging sinasabi ni Mentor Mal mag-diamond ka na, 'di ba? So, after natin mag-emerald ayan re-hit natin ang ruby, 'di ba? So, right side laging tapos 'no? So, nung ano naman nung November ayan, muntik nang ma-re-hit yung ruby.
'Di ba? Alam mo yung ano dito, yung RQB dito pababa ng pababa hanggang Mens, 'di ba? Hanggang sa December, 'di ba? Hindi ko alam ano nangyari. Kaya sabi ko sobrang grabe yung time na, naghi-hit tayo ng Emerald, sobrang mas nahirapan ako. Pero okey talaga na i-hit mo siya monthly, 'no? I-hit mo kahit feeling mo hindi mo kaya, i-hit mo lang ng i-hit. Bakit? Kasi kung hini-hit mo mag-diamond, sure ako na may madadagdag sa organization mo, hindi mo na siya gagawin mag-isa. 'Di ba yung masasabi mo talaga na ginawa mo yung best mo para ma-hit yan kaso hindi mo na-hit, okey lang yun at least binigay mo talaga yung best mo, 'di ba? Hindi mo na siya gagawin mag-isa next month. May mga makakasama ka na and yun yung nangyari sa'tin mga mens, 'no? Sabi ko kailangan ko mag-build dito sa Pilipinas kasi kailangan ko mag-build ng nakakasama ko, nahahawakan ko. So sabi ko okey na may international ako pero okey din na meron akong, grupo na nahahawakan dito, 'di ba? Pero grabe 'no, tingnan niyo naman yung RQB natin from 76,000 malapit na mag-diamond ta's biglang baba, 'di ba? 34,000 ang layo sa katotohanan hanggang sa mens sapphire yung na-re-hit hanggang sa grabe nung December mens, as in hindi ko alam yung mafi-feel ko 'no, yung 30 pa lang, alam mo yun, actually kalahati pa lang alam kong tapos na, eh, 'di ba? Alam mo nung time na yun, sabi ko kay Mentor Marlon before promo nun, sabi ko, "Mens gusto ko ng tapusin 'tong diamond." Nararamdaman ko talaga, magda-diamond na ako ngayong December. Wala pa, hindi pa ina-announce yung promo and nung anniversary, isa yun sa mga nagpakilabot talaga sa'kin nung na-awardan ako ng top 2. 'Di ba si Press yung nagko-congratulate dun, nag-aabot ng award dun sa Top Yep. Okey, alam mo binulong sa'kin ni Press nun, sabi niya, "Proud ako sa'yo, mag-diamond ka na." Nung sinabi niya yun tinawanan ko lang pero kinalabutan na ako nun mens. 'Di ba talagang sabi iba kasi pagka narinig mo parang sinasapian ng ano, eh, si Press ng Holy Spirit kapagka gano'n, 'di ba? Ta's 2 beses niya sinabi sa'kin 'yun, yung second time sinabi niya sa'kin na mag-diamond ka na, nung nabunot ko yung regalo ni GM, 'di ba, na Gucci shopping. 'Di ba, mga 2 beses niya sinabi sa'kin dun, "Mag-diamond ka na." 'Di ba? So ito siya 'no, from manifestation kung titingnan mo 'to mens, 'di ba, ito yung time na kumuha kami ng laptop ng kapatid ko sa gratitude, yan yung time na na-brainwash ako, tsaka diamond coat ng parents ko. Mens kung titingnan mo yan, mukha bang magda-diamond yan? 'Di ba, kung titingnan mo 'tong tao na 'to, poprospekin mo ba 'to? Baka matakot ka 'no? Pero yan, nakiki-manifest lang tayo, kinukuha ko lang yung diamond necklace nung parents ko, and ito sa Singapore 'to, 'di ba? Sinusuot ko lang yung diamond necklace nung daddy ko, mina-manifest lang natin, 'di ba, hanggang sa kaka-manifest, kaka-declare mo na I am a diamond. Actually lagi kong pinapatugtog mens yung kanta na yung alam mo Making Diamonds, kasi talagang mina-manifest mo, eh, 'di ba, talagang kini-claim mo na, 'no, kumbaga fini-feel mo na and sabi nga ni Press 'no, kapagka may gino-goal ka, i-feel mo na nandun ka na. 'No, kumbaga i-feel mo na kumbaga yung tinatawag natin na begin with an end in mind, 'di ba, yung nandun na tapos pa-backward mo siyang gagawin, ano yung mga step by step na proseso, ano yung mga action mo na gagawin, 'di ba? So, yun yung time na, kahit sobrang imposible para sa utak ko, 'di ba, pero 'pag si Lord kasi yung gumalaw, walang imposible, eh. 'Di ba, pagka siya na yung nagbigay 'no, ng resulta na yan talagang kahit ano, kahit ayaw mo, 'di ba, ibibigay niya sa'yo and mens 'no, bawat results na maki-create mo kay I am, meron at merong mababago sa'yo. 'Di ba, bawat result na nahi-hit mo, bawat goal na naki-create mo, o bawat results na naki-create mo, meron at merong nag-i-improve sa'yo, meron at meron kang lesson diyan. No, actually may nabasa akong, libro, 'di ba sabi na dun, yung kumbaga sa success 'no, dun sa end result wala ka ng ano dun, eh, wala ka ng kumbaga sa result, hindi mo na mafi-feel yung hirap, 'di ba? Kumbaga, happiness na lang 'no, yung masaya ka na lang, okey na-hit mo na siya pero yung yung tunay na yung success is yung dun sa journey mo, 'di ba? Yung naging ikaw habang hini-hit mo yung goal mo na yun, yung mentor Jasmine na na-build yung habang hini-hit niya 'tong goal na 'to, 'di ba? Ano yung nabago sa'yo, naging sino ka as a leader habang hini-hit mo yung goal mo na yun. Kasi pagka, nung na-hit ko yung diamond masaya ako, yes, pero alam mo yung pinaka mache-cherish mo na moment, yung time na hini-hit mo siya. Yung mga experience na na-experience mo na nag-fail ka, 'di ba, na may mga na-experience kang problema, natuto ka, 'di ba, nadapa ka, 'di ba, ang dami mong yun yung mas iche-cherish mo, eh, yung journey mo habang hini-hit mo yung goal mo na yun, 'di ba? Kasi ang dami mong matututunan. Kaya nga minsan mens
Alam mo kaya ina-allow ni Lord na madapa ka, 'di ba, na magkamali ka kasi para mas tumibay ka, eh. 'Di ba, minsan akala natin 'no pinapahirapan ka, parang ano ba 'to puro problema naman yung na-experience ko, 'di ba? Parang wala naman nangyayari sa'kin dito, parang bakit laging sila ang bilis nila, 'di ba? Alam mo kung bakit yan pinapa-experience sa'yo para tumibay ka, 'di ba? Para mas maging deserving ka dun sa resulta na gino-goal mo. 'Di ba? So, wag mong iisipin na yung mga problema, yung mga hardships, mga challenges kaya yan binibigay sa'yo para mas tumapang ka, 'di ba? Para 'pag dumating yung time 'no, na sobrang deserving mo na, ibibigay na sa'yo ni Lord and tandaan mo, yang mga yan babaunin mo na lang yan, ikukuwento mo na lang yan, 'di ba, kapagka nandun ka na 'no, sa resulta na gusto mo, 'di ba? And sobrang dami pa mens 'no, na na-experience natin nung kumbaga nung sa journey natin 'no, pero hindi ko lang pa siya ma-share ngayon. Siguro sa ano, pagka sobrang grabe na 'no, pero I know 'no, lahat tayo merong pinagdadaanan dito. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo, pero kung ano man 'yan, 'di ba, gamitin mo 'yan, 'di ba, na maging inspiration mo 'no. Darating ang time, ikukuwento mo na lang 'yan, 'di ba, paano mo na-overcome. 'Di ba, kaya nga sinabi ko na dati 'to sa training, eh, yung greatest charity, 'di ba, sa mundong 'to is yung maging successful ka. 'Di ba? Yan yung greatest charity mo sa mundo, yung pagiging successful mo. Kasi para yung mga tao na kagaya ko, 'di ba, mababa yung self-confidence 'no, mahina yung loob, 'di ba, ma-inspire mo sila, na ma-inspire mo kami na kung ikaw nga nagawa ko, ako mahina din loob ko, kaya mo din gawin 'yan, 'di ba? Yun yung totoong ano, eh, yung mai-inspire mo sila. Na kung ako nagawa ko, ganyan din ako dati nung nagsisimula, 'di ba, wala ding alam, mahina ang loob, takot, mahiyain, takot sumubok, 'di ba? Kung ako nagawa ko, kaya mo din gawin 'yan, 'di ba? Kaya kailangan mo talaga maging successful dito Benz, 'no, para makita ng grupo mo, makita ng tao na kung ikaw nakayanan mo, kaya ko din gawin yung ginagawa mo, 'di ba? Kaya 'yan yung greatest charity na maaambag nating lahat sa mundong 'to. 'Di ba nakaka-inspire 'no, yung mga taong successful, 'di ba? Parang feeling mo 'no, feeling mo kaya mo din gawin yung nagawa niya. 'Di ba? So gano'n ka din, kaya kailangan mo din maging successful para yung mga tao sa paligid mo, 'di ba, na walang believe 'no, takot, alam mo yun, takot sumubok, takot mag-take ng risk, mahina loob, para sila din mismo ma-inspire mo sila na kung ako nga, "Uy ako wala mahina loob ko, hindi ko kayang gawin 'to dati, wala akong pinag-aralan, ito lang ako dati pero nagawa ko." 'Di ba? So alam mo yun, mai-inspire mo sila and yan yung greatest charity natin 'no, sa mundong 'to and grabe 'no. So, ayan na yung na-awardan na yung talagang totoo na talaga 'no, kitang-kita ko na, sobrang bilis lang nito, eh, kasi pagka-check ko emerald pa rin yung title rank ko pagka isang check ko na 'no, grabe nag-reflect na yung diamond. Talagang alam mo yun nag-flashback lahat 'no, yung time na yung mga hirap, alam mo yun, yung mga pinagdaanan mo, yung mga problema, and yung mga taong tumulong sa'yo para ma-hit mo 'to kasi grabe talaga, eh. Sobrang ano, parang na-overwhelm ako sa mga nangyayari na totoo na ba talaga 'to, 'di ba? Pero grabe sobrang hindi ko lang makakalimutan yung mga times na, ah yung mga hardships and obstacles na pinagdaanan natin na kaya pala natin na-experience yun, 'di ba? Kasi ito pala yung resulta na naghihintay sa'tin. Kaya okey lang 'yan 'no, kung ano man yung problema mo daanan mo lang 'yan, 'di ba? I-overcome mo lang 'yan. Kaya nga siya pinagdadaanan kasi dadaanan mo lang, 'di ba? And once mapagdaanan mo 'yan magugulat ka, 'di ba? Nagiging strong ka na unti-unti and napapalapit ka na dun sa result na gusto mo, 'di ba? So grabe 'no? Hindi talaga ako makapaniwala na eto na, pero sabi ko nga, malayo na 'no, pero sobrang layo pa natin. Marami pa tayong iinuming barley, mga mens, and hindi pa ito yon 'no, nagsisimula ka pa lang 'no, nagsisimula pa lang si Lord na magsulat diyan sa journey mo. Okey, so ito yung mga time na hindi ko nakukuwento yung buong paano tayo yung step by step na proseso, pero as in kinausap ko na yung mga tao kasi actually itong tao na 'to, itong leader ko na 'to hit niya na yung Sapphire, 'di ba, first week pa lang ng December, 'di ba? Kasi as in grabe talaga, bulusok talaga, 'di ba? Nung wala pang promo kaya dun ako nabuhayan na sabi ko kay Mentor Marlon, "Man gusto ko ng i-hit 'tong ano, i-hit 'tong diamond ngayong December." 'Di ba kasi may isa na magsa-Sapphire sa'kin. Alam mo imagine mo yun, isa pa lang na Sapphire yun,
'Di ba, isang sapphire lang pero tingin ko tapos na yung diamond, eh, 'di ba? Kasi walang imposible, eh, 'di ba? Kayang ibigay sa'yo na single step ni Lord kung ano yung gusto mo, 'di ba? Pero dahil nakatatak na sa utak ko, 'di ba, na gusto ko na talagang mag-diamond, eh, wala na talagang iba kasi gusto ko na i-represent yung Team Focus, eh, 'di ba? Lahat ng sub-team meron ng bagong diamond, yung Team Focus na lang sabi ko kung walang mag-stand up dito sino, 'di ba? Kailan pa, 'di ba? 2024 na, so sabi ko, "Mens, kailangan na talaga natin 'to, i-hit na talaga natin 'to." 'Di ba? Kahit na hindi ko alam kung paano na talagang sa sobrang sipag ng leader ko na 'to, 'di ba, mahihiya kang maging tamad, Mens, eh. Alam mo sa laging nasa office, ang layo niya, Paranaque pa, sobrang traffic, pero alam mo yun, nagagawan ng paraan na pumunta sa office. Yung mga leaders mo ang sisipag, parang ikaw wala kang karapatan mag-ano, maging tamad kasi yung mga leaders mo ang sisipag, and ang goal mo dito, Mens, hangga't hindi pa na-experience ng mga leader mo yung na-experience mo, 'wag ka pa talagang titigil, wala ka pa talagang karapatan tumigil kasi ang goal mo, 'di ba, pare-pareho na kayo ng na-e-experience, pare-pareho na kayo ng income, pare-pareho na kayo ng hinahawakang manobela. 'Di ba? So, kailangan mo talaga silang tulungan, 'di ba? And sabi ko nga, 'di ba, nung nag-emerald tayo, hindi natin nahi-hit yung diamond, sobrang bumababa yung RQB, pero dahil hini-hit ko siya monthly, may mga tao na sure akong makakatulong sa paghi-hit ko dun sa goal ko. 'Di ba, hindi ko man siya na-hit ngayong buwan, okey lang at least hini-hit ko pa rin siya. Nagpo-talk, ginagawa natin yung talk, ginagawa natin yung best natin, may mga nadadagdag, 'di ba? So, hindi mo na siya gagawin mag-isa. And mens, ito isa sa mga nadagdag, eto, Mentor Feli, 'di ba, grabe yan talaga, sobrang word of mouth, talagang makakapagbenta siya 'no ng jade, alam mo yun, gano'n siya, and grabe sobrang ano 'to, senior citizen na 'to, mens, ha, and grabe yung power niya, yung the way na 'pag sinabi niyang, "Barley, gagaling ka dito," talagang gumagaling yung mga client niya. Ang dami niyang may sakit na natulungan, and dati di niya maintindihan Sapphire, 'di ba? Hindi niya maintindihan bakit ba kailangan mag-Sapphire, bakit ba kailangan hanggang sa alam mo yun, dahil na-associate, 'di ba, unti-unti napapasa yung vision, 'di ba? Yun kasi yung goal natin, eh. Ikaw kasi na-vision out mo na, napasa lang din sa'yo yung vision. So, yun din yung goal mo, mapasa sa mga leaders mo yung vision. 'Di ba, kung ano yung nakikita mo kailangan makita din nila, 'di ba? And ito, isa sa mga nadagdag habang hini-hit natin monthly yung diamond, 'di ba? Ito yung, itong tao na 'to, ito yung isa sa mga nag-ruby sa akin, 'no, from Ilocos Norte. Actually, mens, 'no, yung production talaga more on Pilipinas 'to. 'Di ba? More on Pilipinas yung mga naging production natin nung December. Okey, so ito nakuha ko siya, gusto lang 'to mag-silver. 'Di ba? Ito yung nag-review sa'kin si Mentor Noraline, kung nandito ka man, mens, sa Zoom, nanonood ka ngayon, shoutout sa'yo. Ayan, muntik na yan mag-silver, mens. Ang gusto lang niya kasi drugstore owner siya sa Ilocos, gusto lang niya ng 50% na discount, 'di ba? Normal, traditional business owner, gusto ko lang ng 50%, 'di ako magne-network, 'di ba? Pero chinallenge ko siya, sabi ko, "Tita." Tita patawag ko sa kanya nun, "Padalhan kita ng 17 boxes, ibenta mo 'to. 'Pag naubos mo 'to ng less than a day, 'di ba, mag-jade ka." And mens, grabe 'no, naglagay lang siya dun sa drugstore niya, ubos yung 17 boxes. Ang orders niya 10 boxes, 5 boxes, 5 boxes. So dun siya nabaliw na grabe, ganito pala kalakas yung barley, 'di ba? Hanggang sa dun, mens, parang kami, pinasok yung anak, buong pamilya, 'di ba? Ganun yung nangyari, talagang grabe. Parang nung nagpe-present to si Mentor Noraline, para na siyang yung jade, mens, ginawa niyang copper. Alam niyo yung na-create namin na mga jades nun, sa kanya pa lang 10 jade na, nung time na yun, and grabe sobrang galing niya sa computation kasi nung time ng promo, dumating yung, meron siyang ginawang computation na yung isang jade, lumalabas na 33,000 na lang siya yung isang jade, dun sa promo, 'di ba? So, paano ba namin ginawa yun, yung titingnan ko yung computation ni Mentor Nora. 'Di ba kasi meron tayong 333,000, 'di ba? So, 333,000 yung worth ng products na malalabas. So, kung magbe-base tayo as distributor's price, 165, 'di ba? So, kung magbe-base tayo dun sa 330,000 na worth ng products, okay, divide mo sa 2. Kung magbe-base tayo sa distributor's price na discounted ka na. So, 330 divide 2, meron kang 165,000. So, 198,800 minus 165, 'di ba, lumalabas 33,800 na lang yung isang jade. Yan yung computation niya sa lahat ng talk niya. Wala na siyang tino-talk na ano, na ano yung platinum. Tas may mga tanim siya dati na bumibili dun sa drugstore niya, silver, copper. Nung diniskasan niya yon, yung computation na yon, nung promo na yon, dun wala na, jade na agad. Kaya para siyang nagmumubog nung jade nung promo.
'Di ba? Kaya grabe talaga mens, as in sobrang sabog talaga. Kaya 'wag ka lang talagang titigil, eh, kasi 'di mo alam, eh, 'di ba? Kung kailan sasabog yung grupo mo, kung kailan bubuhos yung mga pay-ins, 'di ba? Kaya 'wag ka lang talagang magtuloy-tuloy. Kaya ngayon 'di mo makita kung na parang walang nangyayari, parang 'di ka umuusad, pero in a single snap mens, kayang ibigay lahat sa'yo ni Lord, 'di ba? Lahat ng more than pa dun sa hinihiling mo, 'di ba? And ito na yung pinakamasarap diyan 'no, yung talagang sinelebrate natin 'no, yung rank na na-hit natin. Talagang nandiyan ito yung mga tao na tumulong sa'tin 'no, yung sila Mentor Noraline, sila Mentor Daisy, and itong mga 'to mga mens, pinagdasal ko lang 'to kasi sabi ko, kailangan ko mag-build dito sa Manila. Kailangan ko mag-build ng dito sa Pilipinas kasi nung nag-start ako, ads 'di ba, more in international. So sabi ko kailangan ko ng grupo na mahahawakan. Maganda 'yun may international ka, pero maganda rin na meron akong nakakasama dito, 'di ba? And ito na yung mga tao na pinagdasal ko lang, and grabe 'no, binigay ni Lord. Sabi ko nga dati, "Lord bigyan mo naman ako ng ano, ng yep 'no, na makakasama dito sa negosyo." 'Yun binigay si Mentor Josh. 'Di ba kaklase ko nung grade 4 'no, sa probinsya namin, and ngayon 'di ba Ruby Elite Executive na ng company, 'di ba nakapaglabas na ng, sarili niyang Toyota Vios, 'di ba? Alam niyo ba 'no, si Mentor Josh, siya yung pinakaunang car achiever sa pamilya nila. 'Di ba? So, talagang proud na proud 'no, sa kanya yung magulang nila kung ano man yung narating niya ngayon. Pero alam mo yun, nag-start lang din siya sa isang decision, and yung decision na yun, 'di ba, grabe yung impact, grabe yung nangyari sa kanya. Sa isang decision na 'yan, 'di ba, malay mo, yan na pala yung magpapasabog ng grupo mo, yan na pala yung resulta na makukuha mo na, 'no? Hindi mo alam talaga, eh. Kaya etong decision mo na pumasok sa Zoom na 'to, malay mo ito na pala yung dito na pala sasabog yung grupo mo, dito na pala mangyayari yung mga gusto nating mangyari sa buhay natin, 'di ba? So, panghawakan mo lang, 'di ba? Kasi hindi mo alam kung ano pa yung naghihintay na resulta sa'yo. Kaya sabi ko nga mga mens 'no, dati hindi ko nakita 'tong mga 'to, na sinabi ko kanina hindi ko nakikita 'tong mga resulta na 'to. Pero what if 'no, kung ipasilip sa'yo ni Lord lahat ng resulta na maki-create mo dito sa IAM, papasilip sa'yo. 'No, sa gan'tong taon si Mentor Claire next 2024 magbu-blue diamond 'yan. Makakapaglabas yan ng 4-story house may elevator, 'di ba? May swimming pool, infinity pool, 'di ba? Si Mentor Jasmine sa 2025 siya na yung youngest blue diamond, 'di ba? Si Mentor Brian, 'di ba, makakapaglabas ng isang supercar tsaka isang sports car, dalawang dalawang reveal, siya lang yon, 'di ba? Kung ipapasilip sa'yo ni Lord lahat ng resulta na maki-create mo mens, sa tingin mo kahit anong hirap magku-quit ka pa kaya? Kung ipapasilip sa'yo lahat ng maki-create mo na resulta? Hindi na, eh, 'di ba? Kasi nakita mo na, eh, pinakita na sa'yo ni Lord kung ano yung puwedeng mangyari sa'yo dito. Kaya baka kahit anong hirap, kahit anong rejection, kahit anong hindi ka nirespeto ng leader mo, okey lang mens, 'di ba? May kaaway ka, may mga conflict, 'di ba? Aayusin kasi nakita mo na, 'di ba? Kahit anong problema ang ibato sa'yo, 'di ba? Basta dahil nakita mo na yung puwedeng mangyari sa'yo sa IAM, hinding-hindi ka na talaga titigil. 'Di ba? So yun yung vision mga mens, kasi sa atin nakikita na natin kay Mentor May, 'di ba, yun na yung buhay na meron tayo 'pag tinuloy-tuloy natin 'to, 'di ba? So panghawakan mo lang yung vision na yun mga mens, na magtuloy-tuloy ka lang talaga kasi di mo alam 'no, sa story mo ang daming mai-inspire sa'yo, 'di ba? Eh, kaso nag-quit ka, kaso tumigil ka, dun natapos yung story mo sa IAM, 'di ba? Eh, madaming tao na naghihintay 'no, na marinig yung kwento mo. 'Di ba, kaso tumigil ka, kaya wag ka lang talagang tumigil, magtuloy-tuloy ka lang talaga kasi diyan sa success mo hindi lang ikaw makikinabang pati yung mga tao sa paligid mo. Marami kang mai-inspire dito, 'di ba? And alam niyo mga mens, ito yung dream board ko, ito binigay na ni Lord 'to, sapphire, ruby, emerald, diamond, 'di ba? Yung 1M 3.5 million na, gusto ko lang nun Miyata. 'Di ba? Gusto ko lang Miyata kasi ayan yung kaya ko, eh, 'di ba? Pero binigay ni Lord convertible Mustang, 'di ba, na gustong-gusto kong sasakyan simula nung nag-start ako, 'di ba? Yan na talaga yung gusto ko, and ito pa yung logo ng Team Atomic dati 'no, and then yung travel, ilang travel na napuntahan natin, 6 na bansa na, yung iba di pa napupuntahan, 'di ba? And ito mga mens,
July 31, 2019, nag-declare lang tayo sa Taiwan. Yung sa Taiwan, yung lantern na pinapalipad. Nilagay ko diyan, no? Ruby Elite Executive 1M, Dubai Travel, 'di ba? Ford Mustang. And alam nyo, lahat ng nilagay ko dito, and even dito, halos kalahati, binigay na ni Lord. 'Di ba? Pero nung nag-i-start ako, hindi ko alam kung kailan ibibigay. Yun yung sabi ko sa inyo. Alam ko na mangyayari, hindi ko lang alam kung kailan. 'Di ba? Pero sure ako, nung malinaw sa akin, nakikita ko na mangyayari to. Yun nga lang, hindi ko lang alam kung kailan. Basta gagawin ko lang yung dapat kong gawin. Okay? So, hindi mo talaga makikita sa ngayon, no? Kumbaga, ang meron ka lang ngayon is yung vision na pinapakita sa'yo ng mentor mo, yung faith, okay, and yung action mo. Kailangan mo talagang sabayan, no? Yung tiwala and yung action and paano mo makukuha yung goals mo. No? Kasi gugulat ka na lang, babalikan mo na lang yung mga dinedeclare mo. No? Magugulat ka na lang lahat yan. Sobra-sobra pa, more than pa, no, sa hinihiling mo. 'Di ba? Ito na yung mga tao, no, na nakatumulong sa atin, mga unang naniwala sa atin. 'Di ba? Kasi masarap naman talaga kumita ng malaki. 'Di ba? Halimbawa ako, nag-nurse ako sa ibang bansa. Ang yayaman din ako lang eh. 'Di ba? Ang possible na matulungan ko, pamilya ko lang, 'di ba? Or malapit lang sa akin. Pero sa IAM kasi, basta maniwala sa'yo, pwede mong matulungan eh, kahit hindi mo kakilala. 'Di ba? Ang sarap, 'di ba? Na yung mga taong naniwala sa'yo nung umpisa, ngayon unti-unti nang kumikita. Unti-unti na nagkakaresulta. 'Di ba? Kasi yun talaga yung goal eh. No? And ito, no? Ito yung latest. 'Di ba yung mga check-in nila, mas malalaki pa sa akin. 'Di ba? Ito, leader ko from Guam, no, umuwi ng Pilipinas, talagang minute up ko talaga, no, nasa NLEX na sila noon kasi galing airport, tas diretso sila Bulacan. So, talagang pinuntahan ko, "Mens, kailangan magkita tayo, hindi pwedeng hindi." 'Di ba? Ito, leader ko din sa Guam. Okay, ito si Mentor Noreline, buong pamilya niya, member. 'Di ba? Alam niyo, sobrang ganda talaga ng family package eh. Alam mo yung buong pamilya. Kung meron kang unang tutulungan dito, unahin mo pamilya mo. 'Di ba? Kuha ka ng 4 na jade. Ang kompyuta namin doon, 4 na jade, sapphire agad eh. 'Di ba? So, yun pala yung isa sa mga nakatulong sa amin, no, yung kumbaga tinatawag namin siya na sapphire package. 'Di ba? O naka-jade ka, kuha ka ng 4 na jade, magkano ilalabas mo? 795,000. Magkano babalik sa'yo na products? 1 million. Kasi 1,000 boxes yun. Pag naka-4 ka na jade, ilan yun? 300,000. So, magkano total na kinita mo? 1.3 million. Magkano lang nilabas mo? 795 lang. Kumita ka pa ng 504,000. 'Di ba, gano'n kabilis, eh, ta's una na 'yung anak mo, 'di ba, kahit hindi man niya maintindihan ngayon, at least andun na siya, naposisyon na siya. Kasi isa lang din ako sa mga naging gano'n, isa lang din ako sa naposisyon na nabigyan ng account, 'di ba, malay ko ba hahatawin ko siya nung naintindihan ko 'yung IAM, 'di ba? So gano'n 'yung mga naging strategy namin nun, mens, kaya 'yung Sapphire nun parang grabe, ang bilis lang. 'Di ba, para ka lang nag-aano ng mover, and siyempre depende, case to case, 'di ba? Hindi mo kasi yung negosyante package kasi namin tinatawag, or yung supper package, hindi mo naman siya puwedeng, ibagsak dun sa alam mo yun, may struggle sa finances niya, 'di ba? Ibabagsak mo din siya sa right na tao na kaya yun, capable, okey? So yun siya, yung isa sa mga nakatulong sa'min yung negosyante package or sapphire package, na unahin mo yung family mo, pasok mo yung 4 mong pamilya. 'Di ba? 795 lang 'yun. 1 million yung products mo. Tapos may 300K ka just for you. Suffer ka na, may kinita ka pa na 504,000, and mabilis ma-dispose yung product. Lalo na 'to, mens, siya yung may-ari ng yung drugstore owner. Sobrang bilis talaga ng movement. Yung 4 na jade na kinuha niya, ubos na agad. Gano'n kabilis, 'di ba? And siyempre yung mga kumuha, nagtatanong din paano magpa-member. Negosyante din, drugstore owner din. Alam mo 'yun, may mabunot ka lang talaga, eh, ng isang tao na puwedeng makatulong sa'yo, 'di ba? Yan yung talagang sabi mo, buti na lang nagtuloy-tuloy ako, buti na lang talaga kahit na feeling ko yung mga times na walang nangyayari sa'kin, nagtuloy-tuloy pa rin ako. 'Di ba, sinipagan ko pa din kahit hindi ko na-hit yung goals ko nun, nagtumuloy-tuloy pa lang din talaga ako. 'Di ba, kasi kung siguro, 'di ba, huminto tayo, nakilala ko kaya 'tong mga tao na 'to, 'di ba, baka sa iba binigay. Kaya 'wag ka talagang tatamarin, 'no, show up ka palagi. 'No? Show up ka lang palagi. And grabe, nakakatuwa 'no, ito nag-suffer na, 'di ba, ito buong pamilya nila, galing pang Ilocos 'to, men, Ilocos Sur. Napapababa natin, 'di ba, dito sa head office, 'di ba, buong pamilya nila member, oh, 'di ba? So nakakatuwa kasi yung mga taong unang naniwala sa'yo,
'di ba ngayon nakikita mo kumikita na din, hindi na lang kasi ikaw yung kumikita, eh. 'Di ba kumbaga nafi-feel ko na yung ano, alam mo yung kumbaga kung ikaw kasi matik na 'no, kailangan yung mga leaders mo naman, sila naman, alam mo yun, yung kayo naman yung ma-recognize, yung kayo naman yung ma-experience mo yung na-experience natin. Kaya nga sabi ko wala ka pang karapatan tumigil mens, kung hindi pa na-experience ng leader mo yung mga na-experience mo. 'No? O hindi ka pa puwede magpahinga, and 'yan may mga kasama na tayong mag-travel, 'di ba, na dati ako lang nakaka-hit 'no, and grabe alam niyo ba sabi ko nung sa Japan, kasi first travel ko yung Japan and hindi pa gano'n ka-stable yung income ko. Hiyang-hiya ako nun mens 'no, ngayon ko lang ikukuwento 'to. Kasi yung mga top mentors nasa Gucci, alam mo yun, nasa LV ta's grabe swipe lang sila ng swipe ta's ako may binabayaran akong utang. Eto na yung huling travel na hindi ako nag-shopping, 'di ba? Pero nung Singapore ano, talagang alam mo yun, grabe lang talaga si Lord 'no, yung may experience mo yan 'no, lalo 'pag first travel mo ta's na-hit mo, ta's wala ka pa talagang pera. Hindi ko alam kung ako lang yung naka-experience ng gano'n, pero grabe mens 'no, yung masakit. Alam mo nung nagpicture sila nun na may mga bag, hiniram ko yung kay Mentor Marlon, sabi ko, "Mens pahiram muna ng paper bag mo," kasi yung sa akin plastic lang, eh. Plastic lang yung binigay nung ano, ewan ko ano yung binili ko, sabi ko basta may mabili lang akong isang damit okey na 'to, remembrance ko 'to sa Japan, 'di ba? Kasi hindi pa gano'n ka-stable. 'Pag bumili-bili ako ng mga gamit dun, paano yung pambayad ko ng Mustang, 'di ba? Pero sabi ko, darating ang time na ikukuwento ko na lang talaga 'to, and darating ang time sa next travel ko, 'di ba, kahit anong gusto kong bilhin, 'di ba, kaya ko ng bilhin ng hindi ako nakatingin sa presyo, 'di ba? Kaya hataw lang talaga mga mens 'no, and masarap dun. 'Di ba, hindi na lang ako yung mag-isang nagta-travel, may kasama na tayo na mga leaders, and ito na yung mga elites 'no, na bagong elites ng Team Atomic Worldwide. Ayan 'no, si Mentor Josh nag-Ruby, nakaklase ko nung grade 4, walang alam sa negosyo 'yan, 'di ba? And alam niyo sabi na promise namin kay Mentor Claire, sabi ko, "Mens, bago ka umuwi ng Pilipinas, promise 'yan, kailangan ako mag-e-emerald." Si Mentor Josh magro-Ruby, 'di ba? And mens kapag hindi namin na-hit yung rank na 'yan, ililibre ka namin sa Sumuniko. Tas sabi naman ni Mentor Claire, "Sige ako din." Okey, kailangan pag-uwi ko ng Pilipinas Blue Diamond na ako. So mens, 'di ba parang ano mens, may chance pa 'no, may buwan pa mens 'no? Hindi naman sa china-challenge kita pero parang ang sarap ng Sumuniko mens. 'Di ba? Pero tulungan natin 'no, mag-Blue Diamond yung mentor mo kasi mens kayo lang din ang makakatulong sa mentor niyo kung paano natin mai-hit yung goal na yan. Kasi 'pag nag-rank up yung mentor niyo, 'pag nag-Blue Diamond yan, pride yan ng team niyo, 'di ba? Kumbaga resulta yan ng grupo mo na sobrang ipagmamalaki mo na, yung mentor ko 'no, na nagga-guide sa amin, nagle-lead sa'min Blue Diamond na, and bibilang lang sa mga daliri yung mga Blue Diamond ng company, 'di ba? And talagang resulta yun ng buong grupo, 'no? So, itong mga tao na 'to, ito yung mga tsinaga ko lang, 'no, nung umpisa. O hindi ko din nakita na ito si Mentor Freddy magsa-suffer 'to, si Mentor Daisy magsa-suffer 'to, si Mentor Alin magsa-suffer. Kumbaga tiyagain mo lang, eh, talaga yung mga tao. Sabi ko nga, "Wag kang mamili." 'No, ng mga tao na na fofokusan mo. Though siyempre ifi-filter mo kung sino yung willing, 'di ba? Pero alam mo yung mga times na ang hirap, 'di ba, parang di ka pinapakinggan, parang wala naman nangyayari, hindi naman nakikinig, 'di ba? Pero tiyagain mo lang talaga, eh, 'di ba? Kasi ikaw nga tsinaga ka lang din naman ng mentor mo before, 'di ba? Ipe-pay it forward mo lang 'to sa mga leaders mo ngayon kasi dati ikaw pinilit ka lang din naman, 'di ba? Hinila-hila ka lang din naman pumasok sa Zoom, 'di ba? Hinihila-hila ka lang din naman mag-training. So gano'n lang din yung gagawin mo mens, kailangan mo lang din pilitin kasi ikaw napilit ka lang naman din before, 'di ba? Natiyaga ka lang din naman ng mentor mo before. So yun yung gagawin mo, ipapasa mo sa mga leaders mo, tiyagain mo lang din sila, 'di ba? Hanggang sa maintindihan nila bakit nila kailangang gawin 'to. 'No? So, 'yan yung mga tao na naniwala 'no, nagtiwala sa'tin, and 'yan yung mga tumulong sa'tin 'no, para ma-hit 'tong diamond na 'to kasi hindi ko kayang gawin 'to 'no, na mag-isa lang. Hindi mo talaga kayang gagawin ng mag-isa ang diamond na 'yan, kailangan mo talaga ng grupo. Pero kung titingnan mo, ang laki ng diamond, eh, 'di ba, 100K RQB, 4 na sapphire. Kung titingnan mo siya ng ikaw lang mag-isa, malaki talaga, mahirap, imposible talaga. Pero kung nandiyan ka 'no, nandiyan yung team mo, nandiyan si Lord, nandiyan tiwala mo kay Lord, 'di ba? Sobrang liit lang pala talaga, achievable pala talaga siya, and masasabi mo 'pag na-hit mo 'yan, gano'n lang pala, 'di ba? Oo, pero walang imposible, eh.
'Di ba? Kasi sabi ko nga mens nung nag-e-emerald ako lawit na dila ko, kulang pa rin yung effort, 'di ba? Pero nung time na dahil tsinaga mo, nag-effort ka, nagtanim ka, 'no, tumuloy ka, lahat nung effort, sacrifices, yung mga feeling mo, yung mga times na hindi ka bayad, 'di ba? Darating ang time babayaran ka, eh, 'di ba? Sobra-sobra pa dun sa inaakala mo. 'Di ba? So, 'yan yung mga tao na tumulong sa'tin, naniwala sa'tin and grabe yung Team Atomic Worldwide pinagdasal ko lang 'to dati kasi nung nag-i-start ako, ilan lang kami sa Zoom, 3, 'di ba? Yung isa iPad ko pa ta's reconnecting pa yung isa, 'di ba? Sabi ko gusto ko maka-build din ng grupo, gusto ko din maging kagaya ng mga top mentors na ang laki ng organization, 'di ba? Pinapangarap ko lang din 'to, pinagdadasal ko lang din 'to na ito yung mga tao na makakasama ko, 'di ba, sa pagne-network ko and nagtiwala sa'kin. So, kung sino man yung grupo mo ngayon, 'yan pinagdasal mo 'yan, okey? And binigay 'yan sa'yo ni Lord. Kasi possible may tinuturo 'yan sa'yo, 'di ba? May babaguhin pa sa ugali mo, may dapat ka pang i-improve, 'di ba? Lahat ng tao or lahat ng mentors or leaders na binigay sa'yo ni Lord, para sa'yo talaga 'yan, 'di ba? May lesson at ma-lesson ka na matututunan diyan, 'no? So, gano'n yung na-realize ko, 'no? Every tao na nakikilala ko, meron at meron akong natututunan sa kanila. And kaya nga hindi naman tayo perfect 'no, na mga mentors. Kaya nga tayo nandito nagte-training, 'di ba, para ma-guide and kaya natin na-experience yung mga failure na 'yan para mas ma-enhance pa, para mas maging deserving ka pa na tao dun sa mga tamang tao din na ibibigay sa'yo ni Lord, 'no? So, pasalamatan mo yung team mo kasi sobrang blessed mo na nandito ka sa team mo and lalo na nandito ka sa I Am Worldwide. Okey, so sabi nga dito, ito yung sinabi ko kaninang una, there's a past version of yourself that is so proud of how far you've come. 'Di ba, yung dating ikaw kung titingnan mo yung mentor Brian nung nag-i-start, sobrang layo na, 'no, nung nagsisimula ka sa kung ano man yung meron ka na ngayon, sa kung ano na yung kaya mong gawin ngayon. 'Di ba, yung dating mentor Jasmine, 'di ba, yung dating mentor Marie Chris, 'di ba, yung dating mentor Claire. 'Di ba, sobrang layo mo na and sobrang proud yung sarili mo na yun sa'yo kung ano man yung narating mo and hindi pa yan yun kasi the best is yet to come mga mens, 'no? So, don't give up. Never give up. See you at the top. So yun lamang po mga mens. Thank you so much and I hope and I pray na maging times 10 pa yung resulta ng Team Wolves and grabe, 'no? See you soon, Mentor Claire. And balik ko na po sa ating napakalupit na host, Mentor Jasmine. So, amazing morning po again 'no, sa inyong lahat. Well, thank you po 'no, Mentor Jet for your sharing 'no, inspiration po at napaka-amazing po 'no. Actually, na-believe po ako when you out sa ano, yung pumunta ka sa ano, nag-full-time ka, yung umalis ka sa bahay niyo na yung may aircon, paggising mo may luto na dun 'no. Oh my God! Tapos pumunta ka dun nakisiksikan ka, wow! And you are also ano, registered nurse 'no. Talagang ang buhay is life begins at the end of your comfort zone. So, grabe po mens 'no, and actually ang natutunan ko po sa'yo mens is ano, magtiwala 'no, believe that you can do it 'no. And then, bakit nga ba magandang umalis ka sa comfort zone 'no? No, so nag-take risk ka po 'no, and of course all of us 'no, mag-take risk din po tayo 'no. So, stepping out our comfort zone 'no, which means, we will be learning new things, new people, seeing new place and trying new experience. And this experience po 'no, all of this it will serve us to help expand your awareness, fit into it, and maybe introduce new to interests and areas of study that you want to explore. And this is it. And I am worldwide po no, dahil kay I am worldwide no, there are a lot of opportunities na nakuha po natin ngayon. And yun po 'no, thank you po talaga mens 'no, na ano po ako, na fired up din po ako kasi um nag I am going nagpaplano po akong mover and rank up din po. Ayan, so, bago po ang lahat mag-picture na po tayo mga mens. Ayan, thank you so much sa ating young guest
Diamond, Mentor Jet Montero. Grabe si Mentor Jet, ano? Palakpakan naman natin. Nakaka-inspired. Grabe, no? So, pa-picture muna tayo mga mentor sa kanya. I-spotlight muna siya mga mens. Wait lang mga mens, ha? Wag muna kayong mag-comment. Ano po? Para ma-spotlight natin ang ating poging-poging mentor. Ayan mga mentors, sa mga gusto pong mag-ano, no? Pa-picture po sa ating youngest Diamond. Pa-picture na po tayo. Sige po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Okay, then picture na natin si Mentor Jet and si Mentor Jasmine. Ayan, Mentor Jasmine ha. Kiniklaim ka na ni Mentor Jet na youngest blue diamond. Okay, wait lang. Ayan, sige mga mens, picture kayong dalawa. 1, 2, 3, smile. Okay, tayo naman po mga mens. Sige po, open cam, B-sign mentors. Tapos if Mentor Jet, may time ka pa ba? Baka pwede makapagtanong kahit konti lang. Ayan mga mens, no? Sa mga yep natin, no? Dumadami yung yep natin. Baka may gusto mag-question sa inyo. Sige po, first page. Smile mga mens. 1, 2, 3. Second page po. Acknowledge ko din po, no, yung mga ibang leaders po ni Mentor Jet. Hello po sa inyong lahat. Welcome po sa team. Ayan. Thank you for, ano po, no, plug-in sa ating journey ni Mentor Jet. Ayan. Third page po, mentors. 1, 2, 3. And grabe, sobrang na-inspired ako sa'yo, Mentor Jet. Hindi mo lang alam. Pero sobra-sobra mo akong na-inspired. Kaya excited ako sa mga susunod pang mangyayari sa atin. And grabe, naalala ko lang nung nasa BK tayo, no? Bago ako mag-flight, nagde-declare pa tayo doon. So parang, mens, parang na-pressure ako. Parang ako lang yung hindi nag-rank up, mens. Lahat kayo, si Joshua, nag-ruby siya, mens. Tapos ikaw, mens, mens, ako lang, mens, yung hindi. Hindi ako nag-blue, mens. Ba't ganon? So, ako magpapasumuni ko. Ay, grabe. O, sige. Pag-uwi ko, ayan, i-schedule natin yan. So, Mentor Jet, maraming salamat sa iyo. And mga mens, yung show ng appreciation natin kay Mentor Jet, pakiwagayway ng ating mga notebook sa lahat po ng mga nagsulat and mga nakakuha ng wisdom sa ating Mentor Jet. Ayan, so Mentor Jet, nagsulat kami. Ito ang aming appreciation para sa iyong mga sharing for today sa wisdom mo. Kasi syempre, tama, ink is better than think. Okay, so ayan. Thank you again, Mentor Jet. God bless you. And back to you, Mentor Jasmine. Baka may question din sila. Pwede ka ding magtanong. Thank you, Mentor Jet. Again, maraming salamat. Go ahead, Mentor Jas.